paalis na tayo dito. Sabi niya maraming salamat at hindi na daw tayo maghanap ng gulo sa government nila. So, salamat daw. If ever daw, ano pa yung sabi niya? Ikaw naman. Mulawon? Sir, sinabi sa amin sir na hindi naman kami paalisin talaga na, or hindi na kami makapunta dito, i-relocate lang kami. Doon sir, doon So, sa dalawa na ang Duterte Park. Gano'n na sir. Sir, okay lang magtatanong kami tungkol sa statement na binigay po niyo nakarang araw. Then, yung bantang paglusob sa bahay ni PRD at sa pamamahay po ninyo. Lusubin na nila. Kanila, kung gusto nila. Nagdoktor lang natin yung mga pulis na yan. Sige, palusob no. Wala namang problema. Basta nasa batas sila, okay lang. Sir, what's your reaction with the statement of Attorney Torion? Sabi nila may tanim kaso daw na... Ayan na, lumabas na, di ba? Oo, lumabas na. So, kung hindi ka matalo sa ayuda, matalo ka sa kasuhan, taka. Okay. That's the new politics of the Philippines right now. Dirty politics. Sanay na tayo dyan. Sir, also the Filipino people wants to know, alam naman natin sir na si Attorney Kaufman sinasabi niya na the former president is in good spirits. Yes, totoo naman. At saka masaya siya. Sila nagkwentuhan sila matagal. How is he? Nagmamasahe ako eh. Okay. Sir, how is he, ma'am? How's your Lolo? Actually, physically. He's okay. He's actually like really healthy. Mhm. Whenever we talk about you guys being here, he's really happy to know about it, and he also wants to express his thanks to everyone here right now. Yeah, Kaya mag-English no? Thank you, sir. Sir, may reaction ba si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pag-file ng defense about jurisdictional challenge? Dili na muna pwede istoryahan okay, sa sulod. okay. Okay, nay naga-monitor sa amo ang meeting, so ginagi-inform na midaan na isa di agabantay na dili pwede istoryahan ng within kanang sa kaso niya. Okay. Unsa reaction ni dating Pangulo sir sa fierceness ni VP Inday ngayon sir during his campaign? Mukatawa lang man. Katawa na siya. Every time akong i-mention na mangitag-away si Inday, igura siya mukatawa. So ako lang po siya punta, sa message niya kay Mayor Baste, sa message niya sa yung mga apo nga nidagan pagka-congressman o councilor. Okay. So nasa yung mga message pero di na resulti na din. Yes, Okay. Sorry lang. No problem sir. So, Sir, okay. ingon po din siya na kaning nahitabo sa iya ha, it is for the Filipino people and his country, walang personalan. Trabaho lang daw. Sir, may reaction ba si Tatay Digong sa statement na sinasabi nila na the next person daw to be jailed sa ICC si VP Inday? Okay raman gani kami tanan na lang para diha namin tanan pamilya. Libre security, libre kaon, libre man tanan, okay ra. Okay kayo. Diha namin tanan pero kung mama murag di mo sugot. Ako okay ra. How about sir yung sinasabi nila na ni VP before na every time they have a meeting, sinasabi ni former president na kailan nyo ba ako pa makalabas dito? Is it Kana the same? ang makatubag ang korte ra gyud. Dili ko hindi ko katubagan. But is he not saying the same sir? Muta na siya. Unsa na may kaso, mo igor usod di pwede istorya. Okay. It's between him and the lawyers. Wala ko'y labot. How are you feeling now sir? Okay na Ako? ba? Gwapo kaya po. Gutom na. Wala pa may kaon. Okay. Okay. Ay ko, additional kasi sa survey karon sa Davao, Building ako kay gikasuhan naman. dili. Oh. 90% ang imuhang rating Kay sa kalaban 4%. gikasuhan naman mo pantay na 50-50 na. Believe sa ko. Tulo ka bulan ng investigasyon. So personally sir, as the son of the former president and congressman, are you positive and confident na makauwi talaga si tatay sa Pilipinas? Mao na ginaampo na tos Ginoo. Amen. Kay kung asa ka gipanganak dito mo gikagusto mamatay daw. So mo na among ginaampo sa Ginoo nga unta makauli. Sir, do you have a reaction na nag-file na daw ng case si Senator Amy Marcos as a result of the Senate inquiry? No comment. Okay, thank you sir. May iba ka pa? Additional sir, mensahe sa taong bayan as congressman sa Davao. Sa akong mga kaigsunan Davaoenyo, karon nakakita na po mo video, dugay-dugay na nahitabo. Sige lang. Inyuha gyapong desisyon kung kinsa inyong butohon sa inyong pagka-congressman sa unang distrito. Di ko magbuot unya giingnan po ko sa abogado kay hantod karon ila pang i-authenticate kung asa gikan ang video. So kay murag nauna man og file ana sa ambot og sa IDG ba. Nauna og file sa CIDG ang
testimony ang affidavit sa social media usa sa piskal, so di ko kara himo og statement ana kay wala pa may kadawat og dokumento nga gipailan kog kaso. Daghang salamat sa kanunay niyong suporta sa kuha ug sa akong pamilya ug sa iya. Sir, one last question, sir. Maybe it is true na you are the youngest among the siblings kasi sa video karon sir magwa man gyud ka na tiguwang. Pabuyagan na kita. Ito po, meron na pong alam nyo po, hindi po yan nagkakataon, no? Hindi po yan nagkakataon na lahat po ng buong pamilyang Duterte ay nakasuhan. Hindi rin po nagkataon yung mga kaibigan ay kinakasuhan o nakabilanggo, katulad po ni bahagi po yan, di ba? Yun nga yung nilabas po ng Manila Standard, Manila Times. At dahil dyan, nagkaroon po sila ng kasong cyber libel, no? Bahagi po yan, no? Yung kaso, yung pagkakaso kay sa mga kaibigan, sa mga matatalik na kaibigan na hindi nang iiwan. Alam nyo po, kung Duterte po kayo, no? Ibang uri po. Alam nyo, marami na pong bumaliktad sa mga Duterte, dating mga supporter. Tapos tumatakbo po sa kabilang ilog, no? Ngayon po, yung mga totoo pong nanatili kay Duterte, dapat lang po katulad po ni Pastor Kibuloy na bahagi po yan, ayon po rin sa Oplan Horus, na ngayon po ay pinabubulaanan ni Dalipe. Pero marami po nakasulat doon ay nagkatotoo, di ba? Napakon si Tatay Digong sa ICC, sangkatutak na investigasyon sa mga Duterte at mga kapanalig, napakulong si Pastor Kibuloy, yung prangkisa ng SMNI, ano pa ba? Yung impeachment ni BP Sara, tuloy-tuloy po yan eh. Tapos meron pong kaso si BP Sara dito sa NBI. Good morning, Phil. Good morning, Phil. Thank you very much sa pabulaklak. Tap-tap lang po kayo dyan, yung mga nanonood dyan sa TikTok. Ang latest po, so si BP Sara, napakarami. Meron sa ICC, meron sa impeachment, at meron pa po sa NBI, di ba? Yung reklamo po ng NBI, kaso po ng NBI. So talagang bugbog, samantalang malinis po, no? Malinis yung mga magna cum laude. Pero sabi nga natin, darating po ang lahat, no? The time of reckoning is coming, no? Lahat po 'yan magkakaroon po ng katapusan. Okay. So kaso na naman, ito naman po this time si Pulong, no? Kinasuhan po ng isang di umano ay bugaw sa kasong pambubugbog at etc. No? Ito po ba ay nagkakataon lang? So ito po, real talk po, halos lahat po, no? Kay BP Sara nga, Grand Slam na eh. 3 na kaso eh. Merong kaso sa ICC, meron pong kaso dito sa NBI, at meron pa pong kaso dito sa impeachment court, no? Talagang tapos bukod po sa kinasuhan na siya, matitindi po itong mga congressman natin eh. Kinasuhan na siya sa impeachment tungkol dyan sa confidential fund. Gusto pang pagpaliwanagin. Alam niyo po, once na nagkaso na kayo, no? Kayong mga congressman, kinasuhan niyo na eh. Once na nagkaso na kayo, hindi niyo na pwedeng papaliwanagin. Kinasuhan niyo na nga eh. Di ba? Hindi po pwedeng nagpapaliwanag pa rin na may kaso na. Okay. Yan po yung kinaso malamang kay Pulong. Kung nakita nyo naman po, kita nyo naman po kung ano po yung ginawa, wala na po tayong masasabi diyang kinasuhan na eh. Kaya lang, ito po ba ay nagkakataon lang? Malamang, nagkakataon lang, di ba? Kasi kalaban eh. Kasi, tignan po ninyo. Panay Duterte lang po ba ang gusto talagang palabasin? Duterte lang po ang problema ng Pilipinas eh. Nakulong po si Tatay Digong. Bagsak pa rin yung performance ng Pangulo. Baka naman sa iba lang tayo tumitingin, di ba? Baka naman yung pamahalaan na iba yung tinitingnan. Teka lang ano lang po natin. May kaso po si Bugob, Gwen Garcia. Suspendido po.
Alam niyo po, pag mga kakampi po ni Duterte, naalala ko lang po yung sa Davao del Norte, yung gobernador, di ba? Suspended din eh, nasuspende talaga. Ano po pagkakaiba na pagkakampi po ng Pangulo ng Pilipinas, ay parang hindi po maipatupad yung suspension. Hanggang ngayon, sa akin pagkakalam eh. So, sabi nga ni Congressman Pulong sa kanyang kaso, ito po ang sinabi ni Congressman Pulong, kung hindi ka matalo sa ayuda, matalo ka sa kasuhan kita. That is the new politics of the Philippines right now, dirty politics, sanay na tayo dyan. So wala pong epekto sa mga Duterte. Sa totoo lang naman po, hindi nyo naman talaga kayang talunin yung mga Duterte sa balota eh, di ba? Nagtangka po, Conrado, thank you very much sa pabulaklak. Nagtatangka po yung mga magkapatid na Nograles na pabagsakin yung mga Duterte sa Davao. Partida yan, nakakulong pa si Tatay Digong. Ang sabi nga ni Mayor Baste, hindi pa pinapanganak ang tatalo kay Rodrigo. Di ba? Kaya nasabi po ni Congressman Pulong na kung hindi sila matalo sa balota ay dadaan sa kakasuhan kita. Di ba? Pero ganun talaga buhay. Parte po yan ng pero hindi naman sila inatrasan ng mga Duterte. Tuloy lang ang laban ng mga Duterte, tuloy din ang laban ng mga Duterte supporters.